to 30,000 na mga biktima ng EJK sa panahon ng peking war on drugs ni Mr. Duterte. Well, ano ba tong ginagawa mo, Mr. Duterte? Nagbabluff ka ba? Well, siyempre, sabi nga ni Kong Arlene, hindi ka namin uurungan, no? Hindi tayo natatakot at sawang-sawa na ang taong bayan sa mga drama mo. At siyempre, ang ating itong mga antiques na mga pakana mo at ay hindi na yan kinakagat ng taong bayan. Malinaw na sa taong bayan ngayon na dapat ay managot ka na sa mga nangyari nung panahon ng nung war on drugs. Kagaya nga na sinabi ni Kong Arlene, ilang beses na pinapatawag. At ngayon, sinasabi pa niya na pupunta raw siya dito. Eto mga idol, may balita na naman tayo. Kaya daw po nakansila po yung hearing po ni Tatay Digong dito sa Quadcom dahil may misa daw po mga idol na gagawin. Ito, nagdadahilan sila. No? Dahil may misa daw, kaya daw hindi maituloy yung pagdinig sa hearing po ni Tatay Digong. Abay, maawa naman po kayo sa matanda. Naghirap na po na pumunta po dyan sa Maynila para po aatin sa hearing. Akalain nyo po, sariling bulsa niya po yung ginagawa niyang pamasahe papunta pong Maynila. Tapos, ganyan yung gagawin ninyo, ikakansila ninyo. Ang dami ninyong dahilan. Pag si Tatay Digong nandito sa Davao, hindi aatin. Ang dami ninyong sinasabi. Ngayong nandyan na po sa Maynila, kinakansila nyo po yung pagdinig sa Quadcom ninyo. Ano ba yung Quadcom na yan? Hindi yan Quadcom. Tuwadcom pala yan. Nakakaloka kayo. Itong Gabriela at saka si Castro, nag-iingay na naman to eh. Malinaw po na wala siyang schedule dito. Wala pong nakaschedule na hearing. Ang nakaschedule lamang ay isang makabuluhang misa para sa mga biktima ng war on drugs. Tapos, gusto pang pumunta dito at talbogan ni Duterte itong magaganap na misa. Talagang agaw eksena sa araw na dapat sana'y marinig ang boses ng mga biktima ng war on drugs. At malinaw na ginagawa lang na circus ni Duterte ang isang napakaseryosong investigasyon. Alam niya at formal siyang na-inform na walang hearing bukas. Ngunit nagbabalak pa rin siyang pumunta para magpapansin at manggulo. Isa na namang publicity stunt ito mula sa dating Pangulo, paulit-ulit ang ganitong style, umiiwas sa formal na proseso. Kasi kung maaalala ninyo, pinatawag namin ito noon pang Committee on Human Rights na pagdinig. Nakaharap yung mga biktima ng war on drugs, pero hindi siya dumating. Sa sunod na hearing, hindi siya dumating. Sa third hearing, hindi siya dumating. Nag-Quadcom na, pinapatawag namin consistently, hindi siya dumarating. So, tapos ngayon, ganito po yung gusto. Gusto niyang paulit-ulit yung ganitong style, umiiwas sa formal process, nagpapakita sa media para kontrolin yung naratibo. Gusto niyang palabasin na ang House ang umuurong sa investigasyon, gayong siya mismo ang patuloy na umiiwas sa tunay na accountability. Hinihikayat natin si Duterte na respetuhin ang proseso. Dumalo siya sa tamang araw, sa tamang hearing at sagutin ang mga katanungan ng komite. Itigil yung mga publicity stunt at pagpapapansin sa media, pero kung magpupumilit siya, edi magharapan. Hindi namin siya uurungan sa Makabayan Block. Ayan. Okay. So, malinaw naman yung pinahayag ng Quadcom. Proseso po yung ginagawa natin dito sa House of Representatives. Nakita nyo kung gaano naman kaseryoso ang mga kasamahan natin dito sa House of Representatives, ang Quadcom, para po una-una mabigyan ng accountability ang sino man, mabigyan accountability ang mga sangkot sa mga pagpatay ng more than 20,000 to 30,000 na mga biktima ng EJK sa panahon ng peking war on drugs ni Mr. Duterte.
Well, ano ba tong ginagawa mo, Mr. Duterte? Nagbabluff ka ba? Well, siyempre, sabi nga ni Kong Arlene, di ka namin uurungan, no? Hindi tayo natatakot at sawang-sawa na ang taong bayan sa mga drama mo. At siyempre, ang ating itong mga antiques na mga pakana mo at mga ay hindi na 'yan kinakagat ng taong bayan. Malinaw na sa taong bayan ngayon na dapat ay managot ka na sa mga nangyari nung panahon ng nung war on drugs. Kagaya nga na sinabi ni Kong Arlene, ilang beses na pinapatawag. At ngayon, sinasabi pa niya na pupunta raw siya dito para pamadaliin ang proseso o pamadaliin ang mga hearings dito sa Quadcom. Kongresista ka ba? Nasa katungkulan ka pa rin ba? Well, dapat na harapin mo ngayon ang mga biktima ng EJK, extrajudicial killings. Doon nga sa isinamba kong kaso sa iyo, ay hindi ka nga dumating, di ba? Hindi ka nga dumating sa preliminary hearing. Tapos dito nagmamayabang ka na pupunta ka bukas na wala namang hearing. Well, sige, harapin mo yung ating yung ating mga pamilya, yung pamilya ng mga ating mga kababayan na nabiktima ng war on drugs mo. So, yan lang na yung ating masasabi, at kami ay handang harapin siya, sa mga susunod na araw. At sila, lalo na bukas, darating, hindi man na-atras ang makabayan. Sa bahagi naman ng mga kabataan, alalahanin lang natin siya mismo nagsabi na after November 1 ay magiging available siya para humarap sa Quad Committee ng Kamara. Pero after November 1 at merong naunang pinatawag na hearing, ano ang sabi niya sa pamamagitan ng kanyang abogado? Kesa umattend, sinisiraan ang mga kongresista na gumagapad lamang ng trabaho na imbestigahan ang mga naging abuso at rewarded na pagpatay sa ilalim ng madugong war on drugs. Kaya ngayon, hindi natin maunawaan itong style na tapang-tapangan at susugod dito sa Kamara. Baka akala niya lahat ng bagay mag-a-adjust sa kanya. Kung kailan niya gustong pumunta, na yun yung ididikta niya sa mga public officials gaya natin na aktibong gumagampan na ating trabaho, baka gusto niya kulang na lang lumuhod kami sa kanya. Baka yun yung gusto niyang mangyari. Gusto natin siyang paalalahanan, hindi siya ang center ng universe. Pero kung merong bagay na siya yung sentro, siya ang sentro ng madugong war on drugs. Kaya, every time na merong formal invitation sa kanya, yun yung dapat dumalo siya. Dahil nga, kung mismo yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs, very patient nga na naghahanda para dumalo at nakaantabay sa mga hearing, siya nga mismo na dapat managot. Siya pa itong may ganong ugali na mismo para bang taong bayan yung may kasalanan sa kanya. Pero kabaligtaran po ang katotohanan. Siya yung mga merong dapat nasagutin na mga tanong, lalo dun sa kanyang papel bilang yung pronouncements niya ay siyang pinagmulan ng mga ginawa ng pulis na pumatay para sa rewards na aabot hanggang milyones. Hindi lamang dun sa mga suspected na mga drug lord, pero maging mga abogado na mataas ang patong sa ulo para lamang na hindi magkaroon ng hustisya dun sa mga biktima nitong war on drugs. Yun lang po. Salamat.